Another day, another recipe naman tayo mga mare. For today's recipe, magluluto naman tayo ng Choco Lava Buche. Napakasarap nito pang merienda, pwede rin ito pang negosyo. At paano ko nga ba ito ginawa? Halika samahan mo ako, magluluto tayo, tara. At dito nga sa bowl, naglagay lang ako ng 1 cup na hot water at ng 1/2 cup na white sugar, 1/4 teaspoon na salt at atin lang itong hahaluin hanggang sa ma-dissolve yung ating asukal at yung ating salt na nilagay. At dito mayroon ako ng 2 cups na glutinous rice flour. Imimix ko lang itong aking 1/4 cup na cocoa powder. Hahaluin ko lang ng mabuti yan hanggang sa mag-incorporate at i-add natin yan sa ating hot water mixture. Hahaluin ko lang yan hanggang sa ma-absorb ng ating hot water yung ating glutinous rice flour at yung ating cocoa powder. At hanggang sa mag-form na sila ng dough at maging ganito na. At pagka ganito na, meron naman ako dito ng chocolate na kinubs ko lang yan para naman sa ating filling ng ating buche. At meron ako dito ng spoon. Dito ko lang sinukat para makaform ako ng isang bilog. Kung pang negosyo, ganyan ang gagawin ninyo dahil para pantay-pantay yung size ng inyong mga buche. Ayan nga, ipaplat ulit natin at lalagyan natin ng isang chocolate cube filling natin para sa ating buche. At iro-roll ko ulit pabalik para mag-lock ulit yung ating buche. Huwag mag-alala kung medyo malagkit, normal lang yan. At ito na nga, binibilog ko na at nakapag-form na ako ng ganitong itsura. At ididip na natin yan dito sa ating sesame seeds. So dito sa part na to, hindi ko na naipakita sa inyo dahil akala ko naka-on yung aking camera, yung pala ay naka-off. Pero yan, ito na nga, nakagawa na ako ng 19 piraso. Pwedeng hanggang 20 piraso yan. Medyo malaki lang yung ginagawa ko. At nakaroll na yan sa sesame seeds. At dito nga nagpainit na ako ng ating pan. Deep pan yung ginawa ko para naka-deep fry siya. So inilagay ko na yung ating buche unti-unti hanggang hindi pa masyadong mainit yung ating mantika. Sa paglagay ayan, lulubog muna yung ating buche. At malalaman naman natin kung luto na kapag ito ay lumutang na. Kung ganito na yung itsura niyan, okay na yan. At luto na yan. So, drainain ko lang siya para matanggal yung mga excess oil niya. At ilalagay naman natin yung ating next batch. So, same procedure lang. Ilulubog lang natin yan dyan na hindi masyadong mainit yung apoy. Katamtaman lang yan. So, lulubog ulit yan at aangat yan kapag luto na. So, ganyan lang yung ginagawa ko. At ito nga, luto na lahat at medyo mainit-init pa. At dito kumuha lang ako ng 1 piraso kasi natakam na talaga ako at trinay ko. Nung trinay ko, ang sarap talaga niyan. Hindi ko na mapigilan. At ayan nga, pag inopen mo nga, makikita nyo naman ay sobrang nag-moist talaga, nag-melt na yung ating chocolate sa loob. So ayan guys, napakasarap yan. Kaya itry na ninyo sa inyong mga bahay. So ayun guys, kung nanonood ka pa rin sa akin sa video ko na to, i-comment mo na lang kung saan ka nanonood para mapasalamatan kita at may shoutout sa aking mga next video. At anong gagawin pala kapag masarap o di gumawa ka na para makatikim ka rin kung gaano kasarap yan. At ito nga yung ating Lava Choco Buche. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita tayo sa aking mga next video. Bye!